yung tartar natin. Ito po yung tinatanggal dapat natin. Pinapatanggal nyo sa amin. Kasi po, this will cause gingivitis or periodontitis. May i-explain ko po sa inyo. Hindi po ito natatanggal ng pag-toothbrush. Kailangan po pumunta sa dentista para kami po matanggal. Hindi lahat po ng pag-toothbrush ay natatanggal yon. So, kailangan po ng scaling. Minsan po, meron tayong schedule. Minsan sasabihin ng doctor sa inyo, sir, kailangan mag-follow up ka after 1 week or 2 weeks. Kasi sobrang na po yung tartar. Hindi namin matatanggal lahat. Dahil po, madugong-madugo pag naglilinis kami. It's because your gums is already swollen. This is the healthy gum and the gingivitis. Ito yung healthy gums. Ang gingivitis, konti pa lang ang dumi ng ngipin natin na pwede pang magamot. Tatanggalin natin yung tartar na konti, medyo bumubumi siya, di po ba? Pero pag nalinis po natin, babalik po sa dati. Pero pag pinabayaan natin yung ngipin natin, hindi tayo nagpalinis after a year siguro, naipon na po yung tartar, ayun na po yung mga itim-itim na ganyan. Periodontitis is different from gingivitis. Ang gingivitis, sa gingiva. Ang periodontitis is sakit sa ating periodontium. Periodon meaning periodontium is the supporting tissues of our gums. Composed of the periodontium, cementum. Ito po yung kung saan po kumakapit yung buto natin. So once you have periodontitis, meron na tayong tooth loss. Minsan. Bumababa na po yung gums natin. Di po ba? Tapos napapansin nyo, bakit humahaba yung ngipin ko, Dok? Hindi mo humahaba ang ngipin nyo. Bumababa po yung gums nyo. It's because lumalabas na po yung roots ng ngipin nyo. Pag pinabayaan nyo po ito na po, di ba? Luwalayo po yung gums natin. So there is a pocket formed by yung tartar na nandito sa loob. Lumalayo po siya. So mapapansin mo, bakit lagi na lang dumudugo? Kahit kumakain ako, pagising ko, dumudugo. Nag-toothbrush ako, sobrang dugo. It's because sobrang na po ang swelling ng gums nyo. Lumayo na po siya. Tapos yung space, yung pocket na formed by yung tartar natin sa loob, lalo po siyang ito lang po, yung calculus pwede pang tanggalin. May inflammation na konti pero walang bulsa. Sa mild perio, meron na po siya bulsang konti. There's already a pocket. From the moderate, lumalalim po yung inflammation, hanggang sa kalahati na po ng ngipin natin. Nakalabas na yan. Tapos pag dito na sa sobra na, sa extensive na, sa severe periodontitis, mapapansin mo, konti na lang para kumakapit na lang yung ngipin natin sa gums. Isang ganun mo na lang, matatanggal na siya. Opo, nagpupos talaga ng bad breath talaga. Mapapansin niyo po, di ba? Minsan sasabihin niyo, Dok, nag-toothbrush ako. Pero after toothbrushing, bakit ganun pa rin ang amoy? It's because of yung tartar po na hindi natatanggal. Okay. What problems could poor dental health cause? Akala niyo po, yung sakit natin sa ngipin, yung inflammation o yung mga bacteria sa bibig natin sa bibig lang. Hindi po. Dahil punong-puno po ng blood vessels ang bibig natin, pwede natin malunok, pwede pumasok yon sa veins natin. Yung veins